Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 781. Malamang nalaman niya ang kaso nitong Chen Jun. Isa pa, nabalitaan ko na mayroon siyang ilang koneksyon sa pamilya Pang sa kabisera. Kaya, hindi katakataka na tinulungan niya si Pang Chengfo sa pagkakataong ito, sabi ni Secretary Qiu. Tumango si Huang Feng. Sa tulong ng gayong kalaban sa kanya, naramdaman ni Huang Feng na medyo nakakalito ito. Sa kabutihang palad, hindi na siya nagtapos sa universidad ng walang anumang suporta. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi siya mangangahas na lumayo ng labis, sabi ni Secretary Qiu. Naniniwala akong naiintindihan niya ang ibig kong sabihin sa announcement ngayong araw. May mga undercurrents sa Qing Province ngayon, kaya hindi siya gagawa ng malaking kaguluhan tungkol sa isang inapo ng pamilya Pang. Kahit na gusto niyang lumipat, gagawin lang niya ito pagkatapos niyang maging ganap na handa. Hindi lang ang number 2 ang nakadama ng undercurrent sa Qing Province. Alam din ito ni Secretary Qiu. Sa katunayan, sangkot din sila ni Secretary Tan sa usaping ito. Gayunpaman, hindi naman opisyal si Huang Feng, kaya hindi masyadong masabi ni Secretary Qiu. Salamat, Secretary Qiu. Kung hindi dahil sa iyo, baka nagsara na ang pabrika ko ngayon, nagpapasalamat na sabi ni Huang Feng. Wala akong ginawa. Ikaw ang tumulong sa akin sa kaso nitong Chen Jun. Ikinaway ni Secretary Qiu ang kanyang kamay at sinabing, gayon din, alam kong miyembro ka ng National Security Agency. Kung mawawala ang bagay na ito, hindi ito makakabuti para sa Qing Province. Sa pamamagitan ng insidente ng Changzhou Group, alam na ni Secretary Qiu na hindi mababa ang posisyon ni Huang Feng sa National Security Agency. Maging ang Ministry of Public Security ay direktang tumawag kay Huang Feng para tulungan siya. Obviously, hindi lang siya ordinaryong miyembro ng National Security Agency. Gayun din, alam ni Secretary Qiu na walang mali sa pabrika ni Huang Feng. Sina Pang Chengfo at number 2 ang sadyang nagpapahirap sa kanya. Sa makatuwid, kung si Huang Feng ay patuloy na nagdudulot ng gulo at naging sanhi ng kalungkutan sa kanyang boss, ang mga bagay ay magiging mahirap. Anong pinag-uusapan niyo? Sa oras na ito, pumasok si Qiu Ningshuang na may dalang 2 tasa ng tsaa. Nakikipag-chat lang, sabi ni Secretary Qiu. Sige, hindi ko na kayo iistorbohin mga kabataan. Xiao Feng, pwede na kayong umalis. Okay, si Huang Feng at Qiu Ningshuang ay umalis sa study at pumunta sa kwarto ni Qiu Ningshuang. Ito ang unang pagkakataon ni Huang Feng sa silid ni Qiu Ningshuang. Ang mga dekorasyon sa silid ni Qiu Ningshuang ay napakasimple. Walang masyadong poster o teddy bear ng mga babae. Ang orihinal na akala ni Qiu Ningshuang ay medyo maganda ang kanyang silid. Gayunpaman, nang makita niya si Huang Feng na nakatingin sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Iniisip niya kung iisipin ni Huang Feng na siya ay masyadong hindi pambabae. Kumusta ka kamakailan? Matapos halos tingnan ni Huang Feng ang silid ni Qiu Ningshuang, nagtanong siya tungkol sa kanyang kamakailang sitwasyon. Ayos lang pero medyo boring. Sinabi ni Qiu Ningshuang, karaniwan akong nagpapahinga at nagsasanay ng mahika. Wala nang ibang gagawin. Gayunpaman, babalik ako sa trabaho pagkalipas ng 2 araw. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Mabilis kaya, hindi pa natatanggal ang bala sa katawan mo. Panipi, ayos lang. Hindi ito makakaapekto sa anuman, sabi ni Qiu Ningshuang. Tutulungan kitang subukang muli, sabi ni Huang Feng. Okay, tumugon si Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon, umupo silang dalawa sa kama ni Qiu Ningshuang. Muling ipinadala ni Huang Feng ang enerhiya ng kanyang demon martial arts sa katawan ni Qiu Ningshuang. Nang maabot ng enerhiya ang posisyon ng bala, muling naramdaman ni Huang Feng ang paglaban. Katulad noong nakaraan, naramdaman ni Huang Feng na napinsala ng bala ang mga meridian sa katawan ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, hindi ito masyadong seryoso. Hanggat hindi ito magtatagal, kayang ayusin ni Qiu Ningshuang ang mga meridian na iyon gamit ang sarili niyang mahika. Gayunpaman, kung ang bala ay palaging nasa katawan, malinaw na hindi ito posible. Gusto rin ni Huang Feng na mailabas ang bala. Kung ikukumpara sa huling paggamot, bahagyang tumaas ang enerhiya ni Huang Feng sa kanyang katawan.
Gayunpaman, wala pa ring pagbabago sa husay. Sa makatuwid, gumamit si Huang Feng ng enerhiya upang hugasan ang bala ng paulit-ulit, ngunit hindi niya ito mapilitan palabasan sa katawan. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Huang Feng sa pagkakataong ito dahil nakakita na siya ng bakas ng pagluwag. Naisip niya na kung magsusumikap pa siya, lalabas ang bala. Dahil sa sobrang pagod, pinagpapawisan ang noo ni Huang Feng, at ang kanyang mukha ay tila medyo namutla. Mabilis na sinabi ni Qiuning Shuang, "Huang Feng, okay ka lang. Tumigil ka, huwag gawin ito." Panipi, dahan-daang huminto si Huang Feng, ngunit nabigo siyang muli. Gayunpaman, ang pagsisikap ngayon ay hindi ganap na walang kabuluhan. Binalot ni Huang Feng ang bala ng sarili niyang lakas. Sa ganitong paraan, hindi makakaapekto ang bala sa katawan ni Qiuning Shuang. Higit pa rito, sa pamamagitan ng eksperimento ngayon lang, naramdaman ni Huang Feng na kung maaabot niya ang antas ng isang first-class master, dapat niyang mailabas ang bala. Sa oras na iyon, hindi lamang niya mapapagaling si Qiuning Shuang, ngunit maaari din niyang gamutin ang mga mata ni Tianlin. Gayunpaman, kung aasa siya sa sarili niyang cultivation, halatang hindi makakalusot si Huang Feng sa antas ng isang first-class master sa maikling panahon. Kailan ako makakapag-teleport sa mga martial arts world na iyon? Pagdating ko doon, magiging kapaki-pakinabang ang aking Dark North Divine Art. Naisip ni Huang Feng. Gayunpaman, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ito ay dahil gumamit lamang siya ng labis na lakas. Nang makitang tila hindi matatag ang katawan ni Huang Feng, mabilis na pinrotektahan ni Qiuning Shuang si Huang Feng at nag-aalalang nagtanong, "Huang Feng, kamusta ka? Sabi ko tumigil ka na kanina, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin." Panipi, "I'm fine. Kailangan ko lang magpahinga saglit." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto, at lumitaw ang figure ng ina ni Qiuning Shuang sa larangan ng pangitain ni Huang Feng at Qiuning Shuang. Biglang natigilan ang dalawa, natigilan din ang ina ni Qiuning Shuang. Pumasok siya para magdala ng prutas para kay Huang Feng at Qiuning Shuang. Nang makita niyang hindi nakasara ang pinto ay dirdiretso siyang pumasok. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang anak at si Huang Feng na magkayakap. "Yan, ituloy mo, hindi kita iistorbahin." Ngumiti ang ina ni Qiuning Shuang at sinabi, pagkatapos ay umalis siya. Nagkatinginan sina Huang Feng at Qiuning Shuang at alam na nagkamali ang ina ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, walang sinabi ang dalawa. Muling lumitaw ang figure ng ina ni Qiuning Shuang. Mabilis siyang pumasok at inilapag sa kamay niya ang plato ng prutas. Pagkatapos noon, ngumiti siya kina Huang Feng at Qiuning Shuang at saka umalis. May hindi maintindihan si tita. Tiningnan ni Huang Feng ang kanyang sarili at si Qiuning Shuang at sinabi, "Oo naman." Inilibot ni Qiuning Shuang ang kanyang mga mata kay Huang Feng, ngunit hindi niya itinulak si Huang Feng palayo dahil hindi pa ganap na nakaka-recover ang mukha ni Huang Feng. "Bakit hindi ako pumunta at magpaliwanag?" Mahinang tanong ni Huang Feng. "Sa tingin mo maniniwala siya?" Sinabi ni Qiuning Shuang, "Gayunpaman, wala iyon. Hindi mo kailangang mag-alala." Kabanata 782. Sige, dahil walang pakialam si Qiuning Shuang, hindi magiging mapagpanggap si Huang Feng. Nagpahinga sandali si Huang Feng bago bumalik sa normal ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Qiuning Shuang at sinabing, "Hindi ko maalis ang bala sa katawan mo ngayon. Gayunpaman, hindi dapat maging problema kapag mas malakas ang internal energy ko." "Okay," simpleng tugon ni Qiuning Shuang. Wala siyang masyadong pakialam dito. Nag-chat sandali sina Huang Feng at Qiuning Shuang. Handa nang umalis si Huang Feng. Siya ay hindi naiintindihan ng ina ni Qiuning Shuang. Kung nanatili siya dito ng matagal, mas malaki pa ang hindi pagkakaunawaan. "Tito, tita, gabi na po. Aalis po muna ako," sinabi ni Huang Feng sa mga magulang ni Qiuning Shuang. "Ang aga mong aalis. Maglaro ka pa," sabi ng ina ni Qiuning Shuang. "Hindi," sabi ni Huang Feng. "Ning Shuang, paalisan mo si Xiao Feng," sabi ni Secretary Qiu. "Naiintindihan mo, tatay," tumugon si Qiuning Shuang. "Nagsisimula na akong maghinala na hindi ka biological child ng parents mo. Napagkamalan mo kami noon. Pinatuloy pa talaga ng nanay mo. Aalis na ako, pero pinatuloy ako ng tatay mo." Lumakad si Huang Feng sa labas ng pinto at nakangiting sinabi kay Qiuning Shuang.
Hindi na sila makapaghintay na ikasal ako, sabi ni Qiuning Shuang, sabi ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, natural na alam niya kung ano ang iniisip ng kanyang mga magulang dahil naipahayag na niya ang kanyang nararamdaman para kay Huang Feng sa kanila noon. Bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, dapat silang dalawa ay magkaintindihan. Kaya naman, nang makita ng kanyang ina ang eksena ngayon, hindi siya masyadong nagulat, at hindi rin siya nagalit. Tuwang-tuwa din si Qiuning Shuang. Hindi bababa sa nangangahulugan ito na suportado siya ng kanyang mga magulang sa bagay na ito. Kapag nagpakasal ka talaga, siguradong hindi ka papayag ng mga magulang mo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Si Qiuning Shuang ang nag-iisang anak. Siguradong mamahalin siya ni Secretary Qiu at ng kanyang asawa. Sigurado, sabi ni Qiuning Shuang. Nai-imagine niyang umiiyak ang kanyang ina nang magpakasal. Hindi ko lang alam kung nasaan na ang taong pinakasalan ko. Pagkatapos magsalita ni Qiuning Shuang, tinitigan niyang mabuti si Huang Feng, na naging dahilan para hindi komportable si Huang Feng. Umubo siya at sinabing, tama na. Mauna na ako, makakabalik ka rin. Dahil doon, tumalikod si Huang Feng at umalis. Dahil sa hindi maipaliwanag na tingin ni Qiuning Shuang, medyo natarante si Huang Feng. Naisip niya kung paano siya ginamit ni Qiuning Shuang bilang isang kalasag. Iniisip niya kung may nakatagong kahulugan ang sinabi nito kanina. Malaking idiot, tumingin si Qiuning Shuang sa likod ni Huang Feng habang lumalakad siya palayo. Itinago niya ang kanyang mga paa at sinabi sa mahinang boses. Gayunpaman, walang silbi ang pagreklamo. Nakaalis na si Huang Feng. Halatang hindi niya nakikita. Umalis si Little Feng. Nang makitang nakabalik na ang kanyang anak, ang ina ni Qiuning Shuang ay nagmamadaling humakbang at nagtanong. Oo, sagot ni Qiuning Shuang. Halika at sabihin mo sa akin. Hanggang saan ka na ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kailangan mong mag-ingat. Huwag magbuntis bago magpakasal. Naiintindihan mo ba? Nagmamadaling hinayla siya ng ina ni Qiuning Shuang at sinabing. Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Hindi alam ni Qiuning Shuang kung tatawa o iiyak. Nakita lang siya ng kanyang ina at si Huang Feng na magkayakap. Ang dami niya talagang iniisip. Ang kanyang imahinasyon ay sapat na mayaman. Walang namamagitan sa akin at kay Huang Feng. Hindi pa, nakita na ni nanay. Impulsive kayong mga kabataan. Maiintindihan naman ni nanay. Pero babae ka, dapat mong bigyang pansin ang pagprotekta sa sarili mo. Naiintindihan mo ba? Sinabi ng ina ni Qiuning Shuang kay Qiuning Shuang na may ekspresyon na parang alam niya ang lahat. Ibinuka ni Qiuning Shuang ang kanyang bibig at gustong magpaliwanag. Gayunpaman, sa pagtingin sa ekspresyon ng kanyang ina, alam niyang walang silbi ang pagpapaliwanag. Tama na, Ning Shuang. Wala kaming sinabi tungkol sa iyo. Medyo may alam ako tungkol kay Little Feng. Mabuting tao siya. Hindi kami utol ng nanay mo sa relasyon niyo, Secretary Qiu, who was watching the news, said. Dad, lalong hindi nakaimik si Qiuning Shuang. Tila nasabi na ng kanyang ina sa kanyang ama ang nangyari. Isa pa, pareho silang naniwala. Hindi na kita kakausapin. Matutulog na ako. Alam ni Qiuning Shuang na walang silbi ang pagpapaliwanag. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya para magpahinga. Itong bata, bakit ka biglang umalis? Nahihiya ka ba? Gusto ng ina ni Qiuning Shuang na pigilan si Qiuning Shuang. Gayunpaman, pinigilan siya ni Secretary Qiu. Tama na, hayaan mo ang mga bata na magdesisyon para sa sarili nila. Wala na tayong masyadong pakialam. Hindi ba dahil first time ng anak ko sa isang relasyon? Natatakot ako na dehado siya. Sumagot ang ina ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, hindi niya hiniling kay Qiuning Shuang na magpatuloy. Sa kabilang banda, hindi alam ni Huang Feng na si Qiuning Shuang ay maiintindihan ng kanyang mga magulang. Matapos umalis sa bahay ni Qiuning Shuang, naaalala pa rin niya ang ekspresyon ni Qiuning Shuang nang tumingin ito sa kanya nang magsalita ito. Pagka-uwi, wala si Bai Xiaoro. Malamang may gagawin siya at lumabas. Hindi nag-alala si Huang Feng tungkol sa kanyang kaligtasan. Bagamat wala siyang gaanong lakas sa loob ngayon, napaka-experience niya. Hindi siya kayang saktan ng mga ordinaryong tao. Kung mayroong anumang mapanganib na misyon, sasabihin niya kay Huang Feng. Let's go, Little White. Lumabas tayo para mamasyal, sabi ni Huang Feng kay Little White. Bihira siyang magkaroon ng oras na ilabas si Little White. Ngayon, nagkataon lang na may oras siya,
kaya ilalabas niya si Little White para makalanghap ng sariwang hangin. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, agad na tumakbo si Little White na masayang tumakbo. Kapag lumabas si Huang Feng sa araw, maaari lamang itong manatili sa bahay. Bagamat maaari itong pumunta sa villa kung minsan, pagkatapos ng lahat, ang espasyo ay limitado. Paano ito magiging mas mahusay kaysa sa hangin sa labas? Siyempre, mas malala pa ang Little Eagle kaysa sa kanya. Maaari lamang itong manatili sa villa at hindi makapunta kung saan-saan. Isang lalaki at isang lobo ang lumabas ng ganoon. Pagkalabas ni Little White sa gusali ay tuwang-tuwa itong tumalon. Gayunpaman, dahil nandoon si Huang Feng, hindi ito masyadong lumayo. Siya yun. Habang dinadala ni Huang Feng si Little White para mamasyal sa kapitbahayan, may ilang tao na biglang tumalon mula sa gilid ng kalsada at pinigilan siya. Kumunot ang noo ni Huang Feng habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Walang sinabi ang pinuno. Sa halip, tinitigan niya si Little White na may matako na mata. Nakita rin ni Little White ang mga mata ng kabilang partido. Bahagya nitong itinaas ang ulo, lumantad ang matatalas ng ngipin at ungol sa kausap. "Sigurado ka bang aso ito?" Ang mga tao sa tabi niya ay tila hindi narinig ang mga salita ni Huang Feng at direktang nagtanong sa pinuno. "Tama, itong puting aso. Huwag mong isipin na napaka-ordinaryo, pero napakalakas," sabi ng taong iyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Huang Feng at sinabing, "Gusto namin ang asong ito. Pangalanan ang presyo." "Baliw ka." Tumingin si Huang Feng sa kanya at sinabi. Pagkatapos, gusto niyang umalis kasama si Little White. "Tumigil ka. Sinong nagpahintulot na umalis ka?" Ang mga taong iyon ay humakbang ng may hindi magandang ekspresyon at hinaranggan ang daan ni Huang Feng. Kabanata 783. Magwala ka. Sinabi rin ni Huang Feng na may nagbagong ekspresyon. Bagamat hindi siya madaling umatake sa mga tao sa katotohanan, kung may magkusa namang provoke sa kanya, hindi siya magiging magalang. "Anak, medyo mayabang ka." Ang pinuno ay hindi natakot kay Huang Feng. Ngumisi siya at sinabing, "Wag muna nating pag-usapan ang pagbili ng aso. Pinatay ng aso mo ang general ko kanina. Paano mo ako masusuklian?" "General?" "Oo, noong gabing iyon, sinipa ng aso mo ang general ko. Ilang araw na kitang hinahanap. Kailangan mo akong gantihan," sabi ng lalaki. Sa oras na ito, nakilala rin ni Huang Feng ang taong ito. Ang taong ito ay ang parehong taong nakilala niya noong gabi nang ihatid niya si Little White para mamasyal at nakilala ang maliit na batang babae na si Zhu Mengzhou. Noong mga panahong iyon, may dala talaga siyang malaking aso. Gayunpaman, naalala ni Huang Feng na si Little White ay sinipa lamang ang aso at hindi ito sinipa hanggang mamatay. Sa karamihan, ito ay medyo nasugatan. Halatang walang kwenta ang kausap ng nasa harapan niya. Talagang nagsisinungaling ang taong ito para i-blackmail si Huang Feng. Gayunpaman, matagal na niyang hinahanap si Huang Feng. Alam lang niya na si Huang Feng ay nakatira sa komunidad na ito, ngunit hindi bumabalik si Huang Feng sa isang takdang oras araw-araw. Bukod dito, kung wala si Little White sa kanyang tabi, kahit na nakilala niya si Huang Feng, maaaring hindi niya ito maalala. Pagkatapos ng lahat, si Little White ay nagbigay sa kanya ng mas malaking impresyon kaysa kay Huang Feng. Ngayon, sa wakas ay nakilala niya si Huang Feng ng may matinding kahirapan. Natural, hindi niya papakawalan si Huang Feng ng ganoon kadali. Ang layunin niya ay hindi para bayaran siya ni Huang Feng. Sa halip, gusto niya si Little White. Matagal na siyang naglalaway kay Little White dahil madaling matalo ni Little White ang kanyang Great General. "Patay na ang aso mo?" tanong ni Huang Feng. "Oo, aso mo ang pumatay," sabi nung lalaki. "Stop talking nonsense. Gagantihan mo ba ako o hindi? Paano mo gustong gantihan kita?" Nakangiting tanong ni Huang Feng. "Mahigit 100,000 ang ginastos ko para bilhin ang general ko. Hindi ka naman mukhang mayaman, kaya hindi kita mahihirapan, basta ibigay mo sa akin ang iyong aso," sabi ng lalaki. "Oh, kaya gusto mo ang aso ko?" Biglang natauhan si Huang Feng. "Oo naman, walang problema." Talaga, masayang nagulat ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Huang Feng. Nakikita niya na ang aso ni Huang Feng ay pambihira. Bilang may-ari nito, dapat ay nakikita rin ito ni Huang Feng. Noong una, akala niya ay hindi papayag si Huang Feng.
Nakahanap siya ng tao para lang gumamit ng dahas pagdating ng panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay madaling kausap. So duwag pala tong lalaking to. Nang makita kong marami akong kakampi, natakot agad siya. What if asterisk et sting coward, naisip ng taong iyon sa kanyang sarili. Siyempre, totoo naman. Sinabi ni Huang Feng, "Hoy, kunin mo ang lubad." Naglakad ang lalaki patungo kay Huang Feng na may kaaya-ayang nagulat na mukha. Nang kukunin na sana niya ang lubad sa kamay ni Huang Feng, naramdaman niyang tinamaan ng malakas ang tiyan niya bago niya makuha ang lubad. "Aso, binigay ko na sayo. The rest is none of my business." Tiningnan ni Huang Feng ang figure na lumipad palabas at mahinang nagsalita. "Bilis, hulihin mo ang asong iyan para sa akin." Pagkalapag ng lalaki ay wala na siyang pakialam sa sakit at mabilis na sinabi sa mga kasama niya. Kanina lang, noong naghahanda na siyang idugtong ang lubad, sinipa siya ni Little White. Kahit sobrang sakit, sobrang saya pa rin niya sa puso niya. Nangangahulugan ito na si Little White ay napakalakas, at ngayong si Little White ay kanya na, kung mas malakas si Little White, mas magiging masaya siya. "Munting hayop, halika rito dali. Magpakabait ka, huwag kang tatakbo." Mabilis na pinalibutan ng mga taong iyon si Little White. Ang sipa lang ni Little White ay nagliwanag din sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan ang lakas ni Little White. Ang mga taong iyon na orihinal na minamaliit ang Little White ay sigurado na ngayon na ang Little White ay tiyak na isang espesyal na lahi ng aso. Sa lalong madaling panahon, personal nilang naranasan ang liksi at lakas ni Whitey. Nakita nila ang figure ni Whitey na pabalik-balik sa pagitan ng iilang tao. Napakabilis kaya anino lang ang makikita. Tuloy-tuloy itong tumatalon at gamit ang kanyang mga paa, isa-isang pinaalis ang mga taong iyon. Walang sino man ang naging exception. "Damn, masyadong malakas ang maliit na bagay na ito. Tama, this is the first time I've seen a dog with such great strength and speed." Ang mga taong iyon ay isa-isang nakahiga sa lupa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanilang pagdurusa dahil natanggap ni Little White ang utos ni Huang Feng na turuan ng leksyon ang mga taong ito. Siyempre, hindi magiging magalang si Little White. Bukod dito, kahit na hindi sabihin ni Huang Feng, hindi hahayaan ni Little White ang mga taong ito na nang ahas na magkaroon ng ideya tungkol dito. Matapos mahulog ang mga taong iyon, hindi pa rin sila pinabayaan ni Little White. Nagpatuloy ito sa pagtakbo ng mabilis, tinapakan ito at sinipa iyon. Ang lakas ni Little White ay hindi maliit. Bagamat hindi pa ito ganap na nag-mature, ang isang banal na hayop ay isang banal na hayop pagkatapos ng lahat. Paano maihahambing ang mga ordinaryong tao dito? Sa makatuwid, hindi nagtagal at nasugatan ang mga taong ito. Gayunpaman, lahat sila ay panloob na pinsala. Hindi hinayaan ni Huang Feng na kumumo o kumagat si Little White. Sipa at hakbang lang ang kaya nito. Gayunpaman, ito ay sapat na para sa kanila na magdusa. Ngayon, walang makabangon. Nakaalis na si Huang Feng. Gaya nga ng sabi niya, "Binigay ko na sa iyo itong aso. Ang natitira ay nasa iyo. Kung hindi mo kayang kontrolin, huwag mo akong sisihin." Ang kaguluhan dito ay nakaakit din ng maraming tao na manood. Gayunpaman, nakita ng lahat na napakalakas ni Little White at hindi ng ahas na tumulong. Sa halip, may tumulong na tumawag ng ambulansya. Matapos sipain ni Little White ang mga taong ito, pinunit nito ang lahat ng damit nila. Bagamat hindi malamig ang panahon sa mga oras na ito, maraming tao ang nanunood sa paligid. Ang mga taong ito ay hindi na makapaghintay na makahanap ng isang butas na mapagtataguan. Si Little White ay nasiyahan sa obra maestra nito. Sa huli, buong pagmamalaki nitong gumala sa mga taong iyon bago tumakbo palabas ng karamihan at naglaho. Bumalik ka na. Sa isang sulok na hindi kalayuan sa plaza, nakita muli ni Huang Feng si Little White. Gusto niya itong abutin at hawakan, ngunit umiwas si Little White. "Hehe bata ka, galit ka talaga." Nakita ni Huang Feng ang pagkilos ni Little White at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Halatang medyo nagalit si Little White dahil itinapon lang niya ito sa iba. Gayunpaman, hindi talaga nagalit si Little White kay Huang Feng. Alam nito ang ibig sabihin ni Huang Feng. Kaya naman, medyo inaliw ito ni Huang Feng at ayos lang. Yung mga kawawa naman, hindi nila alam na pinaglalaroan pala sila ng lalaking ito at lobo.
Gayunpaman, ang gabing ito ay nakatadhana na maging hindi mapayapa para kay Huang Feng. Yung mga tao kanina parang pampaganya lang. Nang maglakad sina Huang Feng at Little White sa isang medyo liblib na lugar, nakaramdam si Huang Feng ng isang mapanganib na aura. Kabanata 784. Bilang isang divine beast, hindi mahina ang kakayahan ni Little White sa pandama. Sa makatuwid, nang makaramdam si Huang Feng ng panganib, ganoon din ang naramdaman nito. Sabay na huminto ang lalaki at lobo. Kaibigan, lumabas ka. Tumayo si Huang Feng sa pwesto at tumingin sa madilim na paligid. Bagamat walang abnormalidad sa paligid, naramdaman ni Huang Feng na tila may mabangis na hayop na nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Dahil dito, labis na hindi komportable si Huang Feng. Shoo! Isang undetectable sound of windbreak ang dumating. Tumagilid ang leeg ni Huang Feng at nakakita ng puting liwanag na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Dumaan ito sa kanyang leeg at lumipad. Kung ang reaksyon ni Huang Feng ay medyo mabagal, ang bagay na iyon ay direktang tumusok sa kanyang leeg. Nakaramdam si Huang Feng ng bakas ng galit sa kanyang puso, ngunit bakas din ng takot. Obviously, may mga taong nakatambay sa paligid niya, at ang kabilang partido ay puno ng malisya sa kanya. Wala man lang silang intensyon na kausapin siya, at direktang inatake siya. Bukod dito, ang unang hakbang ay isang killing move. Ang mga aksyon ng kabilang partido ay pumukaw din sa galit ni Huang Feng. Napakalupit ng pag-atake ng kabilang partido. Kung ordinaryong tao lang, baka namatay na sila on the spot. Ang taong ito ay tila napakagaan ng buhay ng tao at walang pakialam sa pagpatay ng tao. Hindi pa tapos ang mga aksyon ng kabilang partido. Matapos iwasan ni Huang Feng ang naunang nakatagong sandata, ang ilan pang tunog ng windbreak ay sabay na tumunog. Inatake talaga nila si Huang Feng mula sa itaas, gitna, at ibaba ng sabay. Bastos! Umungol si Huang Feng. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay umikot sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo at gumalaw ng paliko. Siya ay nagkataon, na umiwas sa tatlong nakatagong armas. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na hindi isang baguhan. Sa makatuwid, ang mga anggulo ng tatlong nakatagong mga sandata ay lubhang nakakalito. Kahit na umiwas si Huang Feng, ang kanyang damit ay pinutol ng ilang beses. Lalong natakot ang puso ni Huang Feng. Hindi niya alam ang mga partikular na kakayahan ng kabilang partido ngayon, ngunit sa nakatagong kakayahan sa sandata na ito, maaaring makapasok ang kabilang partido sa hanay ng mga master. Hindi binalak ni Huang Feng na maupo at hintayin ang kamatayan. Umiwas siya at sumugod sa direksyon ng mga nakatagong armas. Gayunpaman, malinaw na alam ng kabilang partido ang iniisip ni Huang Feng. Habang patuloy na gumagalaw, ang mga nakatagong armas ay pinaputok sa mas mabilis na bilis. Si Huang Feng ay talagang hinarang ng kabilang partido ng ilang sandali. Siyempre, maaari rin siyang lumipad at dapat na mahuli ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung ang kabilang partido ay may iba pang mga katulong sa paligid. Nang hindi siya sigurado sa partikular na sitwasyon ng kabilang partido, ayaw ni Huang Feng na gamitin ang lahat ng kanyang trump card. Little White, go! Sigaw ni Huang Feng kay Little White. Ang Little White ay biglang naging puting anino at nawala sa harap ni Huang Feng. Hindi nagtagal, narinig ni Huang Feng ang isang sigaw na nagmumula sa isang palumpong hindi kalayuan sa kanyang kaliwa. Ang mga nakatagong sandata na lumilipad patungo kay Huang Feng ay biglang naglaho. Hindi huminto si Huang Feng at mabilis na sumugod sa lugar kung saan nanggaling ang sigaw. Doon, nakita ni Huang Feng ang Little White na nakikipaglaban sa isang lalaking may magiting na aura. Mabilis at malakas si Little White. Gayunpaman, napakayaman din ng karanasan sa pakikipaglaban ng kabilang partido. Para sa isang sandali, Little White ay talagang hindi makakuha ng itaas na kamay. Siyempre, ito ay si Little White na puro umaasa sa pisikal na kondisyon nito para lumaban. Kung gumamit ito ng magic, siguradong dahado ang kabilang partido. Sa oras na ito, napansin din ng taong iyon ang pagdating ni Huang Feng. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon niya. Nalaman niya na maraming bagay ang naiiba sa inaakala niya. Sa orihinal, ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi dapat maging malakas si Huang Feng at wala siyang problemang talunin siya. Gayunpaman, lumabas na mali ang kanyang impormasyon. Si Huang Feng ay napakalakas.
Bagamat hindi sila lumaban ng malapitan, mula sa paraan ng pag-iwas ni Huang Feng sa kanyang mga nakatagong sandata, masasabi niyang tiyak na hindi mahina ang husay ni Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, naisip din niya na si Huang Feng at ang kanyang sarili ay halos nakatali. Hindi naman siya mahihirapang umalis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang aso sa tabi ni Huang Feng ay talagang napakalakas. Nahulog talaga siya sa bitag ng kabilang partido at nasalikop siya ng kabilang partido. Walang pakialam si Huang Feng kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Matapos makitang iisang tao lang ang kabilang partido, nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Kung may iilan pang taong ganito, baka siya ay palihim na atakihin ng kabilang partido. Gayunpaman, ngayong isa na lang ang tao, hindi na nag-alala si Huang Feng. Sa pag-atake ni Little White, hindi man lang nilayon ni Huang Feng na gamitin ang Shadow Cloak. Ginamit lang niya ang 7 Luminaries Rushing Thunder Fist para patayin ang kabilang partido. Ito rin ang pinakakaraniwang ginagamit na paraan ng pag-atake ni Huang Feng. Nang makita ng tao si Huang Feng na umaatake, agad siyang hamarang sa isang hakbang. Gayunpaman, siya ay pabaya at ang kanyang guya ay natama ng Little White. Dahil sa napakalaking puwersa ay agad na nawala ng balanse ang kanyang katawan. Pang! Nang makitang may kapintasan ang kabilang partido, muling bumilis ang takbo ni Huang Feng. Sa gulat na mukha ng kabilang partido, binasag niya ng suntok ang mukha ng kabilang partido. Ang kaliwang bahagi ng pisngi ng tao ay namamaga sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos, hindi ito ang katapusan. Sinipa ni Huang Feng ang tiyan ng kabilang partido. Pagkatapos nito, ginamit ng kanyang kanang paa ang katawan ng kabilang partido bilang suporta. Umikot ng 360 degrees ang kanyang katawan, at muling sinipa ng kanyang kaliwang paa ang dibdib ng kabilang partido. Puff! Biglang tumalsik ang isang bibig ng dugo. Pulang-pula ang sulok ng kanyang bibig at mukha kung saan-saan. Ito ay napakasilaw. Magsalita ka, sino ka? Bakit mo ako pinalusot? Gumalaw ang katawan ni Huang Feng kasama ng katawan ng kabilang partido. Nang bumagsak ang katawan ng kabilang partido ay naglabas na siya ng punyal at idiniin ito sa leeg ng kabilang partido at nagtanong ng mahigpit. Bagamat namutla ang mukha ng tao, ngumuso siya kay Huang Feng. Tila hindi niya sinasadyang sagutin si Huang Feng. Ang tigas ng ulo mo. Sabi ni Huang Feng na may malamig na ngiti. Sa totoo lang, hindi siya madaling umatake ng mga tao. Gayunpaman, iyon ay kapag ang kabilang partido ay isang ordinaryong tao at hindi gaanong nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Isa pa, kung hindi siya naging maingat, baka binawian na siya ng buhay. Sa makatuwid, hindi naisip ni Huang Feng na gumawa ng hakbang sa kabilang partido. Puche! Ang punyal sa kamay ni Huang Feng ay tumusok sa braso ng kabilang partido nang walang pag-aalinlangan. Agad na napasigaw ang tao, at maraming malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Gayunpaman, wala pa rin siyang balak magsalita. Fine, tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapit. Inilabas ni Huang Feng ang punyal, naglabas ng isang dakot ng dugo. Pagkatapos noon, hindi na siya tumigil at hinimas ang kabilang braso ng kabilang partido. Isang sigaw na naman ang pinakawalan ng tao, at lalong namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Huang Feng nang may higit na puot at sama ng loob, ngunit hindi pa rin siya nakipagkompromiso. Kabanata 785. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Obvious naman na ikaw ang nagsimula. Nagreklamo si Huang Feng, ngunit hindi ito nakaapekto sa paggalaw ng kanyang kamay. Hinugot ang punyal at muling sinaksak. Paulit-ulit na sumisigaw ang lalaki, ngunit hindi nagbago ang mukha ni Huang Feng, na para bang hindi siya ang may kagagawan nito. Sa oras na ito, naunawaan na ng lalaki na si Huang Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman magiging kalmado gaya ni Huang Feng, na nagpapahirap sa mga tao nang hindi man lang nagbabago ang kanyang mukha. Matapos bunutin muli ang punyal, hindi na nagmadali si Huang Feng para saksakin ito muli. Hindi naman sa biglaan siyang naging mabait, pero kung patuloy niyang sasaksakin ang punyal, baka duguan ang kabilang partido hanggang sa mamatay. Hindi naman big deal kung namatay ang kabilang partido, pero hindi pa rin niya nakuha ang sagot na gusto niya, kaya hindi niya magawa iyon.
Sa tingin mo ba hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Hayaan mong may ipakita ako sa iyo. Kinuha ni Huang Feng ang kanyang ID ng miyembro ng National Security Agency at inilagay ito sa harap ng lalaki at sinabing, nakikita mo ba ito? Hindi ko alam kung alam mo ito, ngunit masasabi ko sa iyo na ito ang ID ng isang miyembro ng National Security Agency. Alam mo ba ang National Security Agency? Ito ay isang espesyal na istruktura, kaya hindi napakahirap na siyasatin ang iyong pagkakakilanlan. Siyempre, maaari kang maghinala, ngunit hindi ako nagdududa. Bago matapos magsalita si Huang Feng, nagsalita ang lalaki. Tumingin si Huang Feng sa lalaki na may pagtataka at sinabing, kilala mo ang National Security Agency? Oo, mahinang sabi ng lalaki. Siyempre, kilala niya ang National Security Agency. Narinig niya ang tungkol dito noong siya ay nasa hukbo. Pagkatapos niyang magretiro, nakipag-ugnayan din siya rito. Alam din niya ang mga karapatan at kakayahan ng National Security Agency. Sa makatuwid, hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Huang Feng. Kung si Huang Feng ay talagang miyembro ng National Security Agency, hindi magiging mahirap na siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, mas ikinagulat niya ito. Ang balitang nakuha niya noon ay nagsabi lamang na si Huang Feng ay isang ordinaryong tao na walang kasanayan. Nang matanggap niya ang gawaing ito, medyo hindi siya nasisiyahan, na iniisip na ito ay ganap na pag-aaksaya ng kanyang oras. Gayunpaman, alam na niya ngayon na siya ay mali. Wala bang anumang kakayahan si Huang Feng? Sa harap ni Huang Feng, siya ay ganap na natalo. Hindi siya maaaring tumagal ng higit sa ilang mga galaw, at ito ay sa ilalim ng premise na siya ay gumamit ng mga nakatagong armas sa simula. Ngayon alam na niya na si Huang Feng ay talagang miyembro ng National Security Agency. Nakita na niya ang mga credential ni Huang Feng noon, kaya alam niyang totoo ang mga credential ni Huang Feng. Ipinaliwanag din ito kung bakit napakalakas ni Huang Feng. Ang mga makapasok sa National Security Agency ay hindi karaniwan. Young Master, anong klaseng tao ang nasaktan mo? Bumantong hininga ang taong iyon sa kanyang puso. Dahil alam mo ang tungkol sa National Security Agency, ginagawang mas madali ang mga bagay. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Inalis ni Huang Feng ang mga credential at sinabi. Hindi niya inaasahan na makikilala ng taong umamba sa kanya ang mga credential ng National Security Agency. Ipinakita rin ito na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao, at hindi maaaring maging isang ordinaryong gangster. Dati, nang tambangan si Huang Feng, iniisip pa rin niya kung ang taong ito ay isa sa mga taong gustong manakawan si Little White. Ngayon ay tila hindi siya. Makapangyarihan ang National Security Agency, pero ordinaryong miyembro ka lang. Mamamatay ka rin kapag nasaktan mo ang pamilya Pang. Ang taong iyon ay tumingin kay Huang Feng at sinabing may tono ng inggit at paghamak. Noong siya ay nasa hukbo, gusto rin niyang sumali sa National Security Agency, ngunit siya ay tinanggihan sa panahon ng pagtatasa. Nananabik pa rin siya sa National Security Agency. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa hukbo, sumali siya sa pamilya Pang at naging bantay ng pamilya Pang. Nalaman din niya na ang mga bagay na kinaiinggitan niya noon ay walang magawa kapag kaharap ang malalaking pamilyang iyon. Ang malalaking pamilyang iyon ay nagkaroon ng masalimuot na network ng mga relasyon na hindi madaling matitinag. Kaya naman, nang malaman niya na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency, nagkaroon siya ng napakakomplikadong pakiramdam. Sa kanyang puso, ang National Security Agency ay hindi na kasing misteryoso tulad ng dati. Isa lamang itong espesyal na ahensya na bahagyang mas makapangyarihan. Si Huang Feng ay isang ordinaryong miyembro lamang ng National Security Agency. Hindi niya akalain na ang ganitong ordinaryong miyembro ay magkakaroon ng magandang wakas kung lalabanan niya ang pamilya Pang. Ang pamilya Pang. Pinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Nang marinig niya ang dalawang salitang ito, alam na niya kung sino ang nagpadala sa taong nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na nabigyan na niya ng pagkakataon ang kabilang partido, pero ang kabilang partido ay hindi pa rin nagpapatawad. Sa araw, pumunta sila sa Qing Provinces No. 2 para maghanap ng problema sa kanya. Sa gabi, nagpadala sila ng gayong tao upang kitilin ang kanyang buhay. Sinusubukan lang nilang patayin siya.
Sa sandaling iyon, may intensyon si Huang Feng na patayin si Pang Chengfo sa unang pagkakataon. Oo, ito ang pamilya Pang. Ang kapangyarihan ng pamilya Pang ay lampas sa iyong imahinasyon. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas kung sasaktan mo ang pamilya Pang. Mayabang na sabi ng tao. Bagamat hindi Pang ang kanyang apelyido, bantay siya ng pamilya Pang, kaya noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang pamilya Pang. Ganoon ba kagaling ang pamilya Pang? Magagawa ba nila ang lahat ng gusto nila dahil lang sila sa pamilya Pang? Nakangising sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, hindi may hahambing ang kanyang kapangyarihan sa pamilya Pang. Gayunpaman, mayroon siyang storage box at extra-dimensional space, kaya mapoprotektahan pa rin niya ang kanyang buhay. Sa ilalim ng premise na ito, hindi naman siya matatalo kung makikipag-away siya sa kabilang partido. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay halatang hindi alam ang partikular na sitwasyon ni Huang Feng. Nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, tumikim siya at sinabing, mayabang at ignorante. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, magagawa ng pamilya Pang ang anumang gusto nila. Kahanga-hanga ang pamilya Pang. Sinaktan mo ang pamilya Pang. Bagamat ikaw ay isang junior lamang, ang galit ng pamilya Pang ay hindi mo kayang tiisin. Sa palagay mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa miyembro ka ng National Security Agency? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa harap ng pamilya Pang, hindi ito sapat. Panipi, ganun ba? Bahagyang ngumiti si Huang Feng at nagsabi, ako ay isang tao na namumuhay ayon sa prinsipyo ng pagganti ng kabaitan ng kabaitan at paghihiganti ng paghihiganti. Kahanga-hanga ang pamilya Pang. Parang hindi. As long as they make a move on me, papatayin ko sila ng walang pag-aalinlangan. Panipi, patayin sila ng walang pag-aalinlangan. Bakit hindi mo sila patayin? Kahit ang National Security Agency ay hindi ka mapoprotektahan kung papatayin mo ang isang miyembro ng pamilya Pang. Nakangising sabi ng tao, pero dahil sa sobrang hina niya, napakalambot ng boses niya. Sige, dahil nagmamakaawa ka, papatayin ko sila para makita mo. Kapag hindi ako pumayag, magiging unreasonable ako. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, nilaslas niya ang kanyang punyal sa harap ng mukha ng lalaki, at lumitaw ang isang sugat sa leeg ng lalaki. Kaagad, tumambad ang balat at laman, at bumulwak ang dugo. Ikaw, how dare you? Hindi makapaniwalang tumingin ang tao kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay maglalakas loob na patayin siya. Kahit na hindi siya miyembro ng pamilya Pang, nagtatrabaho pa rin siya para sa pamilya Pang. Sa pagkakataong ito, tumatayo rin siya para sa junior ng pamilya Pang. Kung papatayin siya ni Huang Feng, lalabanan niya ang pamilya Pang. Sa makatuwid, naniniwala siya na hanggat hindi tanga si Huang Feng, hindi niya ito papatayin. Gayunpaman, tila nagkamali siya. Kabanata 786. Pamilya Pang. Tiningnan ni Huang Feng ang bangkay na unti-unting nanlalamig at mahinang bumubulong. Sa totoo lang, wala siyang masyadong alam tungkol sa kapangyarihan ng pamilya Pang sa kabisera. Gayunpaman, sa pamamagitan ng ilang side news, alam niya na tiyak na hindi maliit ang kapangyarihan ng pamilya Pang. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Huang Feng ay natatakot. May intensyon nga siyang iligtas ang buhay ni Pang Chengfo noon. Kung tutuusin, hindi siya mahilig pumatay ng tao sa katotohanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay hindi lamang alam kung kailan titigil, ngunit nais din niyang maghiganti sa kanya ng higit pa. Nagpadala siya ng mga tao sa kanyang pabrika para manggulo at nagpadala pa ng mga tao para patayin siya. Ang puso ni Huang Feng ay sa wakas ay may intensyon na pumatay. At ang taong nasa harap niya ay isang interes lamang. Ang target ni Huang Feng ay si Pang Chengfo, na nasa likuran niya, at maging ang buong pamilya Pang, kung tatayo sila para kay Pang Chengfo. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi isang taong walang utak. Okay pa rin ang kanyang kasalukuyang lakas, ngunit ang kanyang impluensya ay mas masahol pa kaysa sa pamilya Pang. Ang bagay na ito ay kailangang gawin, ngunit kailangan itong gawin ng hakbang-hakbang. Pagkatapos nito, inilagay ni Huang Feng ang bangkay ng tao sa kanyang storage ring. Ngayong walang laman ang kanyang storage ring, walang problemang maglagay ng bangkay dito. Little White, fair na. Sabi ni Huang Feng kay Little White. Habang naglalakad,
tinawagan ni Huang Feng si Tianjun para magtanong tungkol sa pinakabagong balita tungkol kay Pang Chengfo. Wala nang kakaibang galaw si Pang Chengfo ngayon. Ang mga larawang ibinigay mo sa kanya noon ay gumana. Tila tinamaan ni Pang Chengfo si Kai Tian, at sa pagkakataong ito, si Kai Tian ay tila may hinanakit sa kanyang puso. Ang isa sa kanyang mga alipors ay nakipag-ugnayan sa isang tao sa underworld ngayon at binayaran siya para lihim na turuan si Pang Chengfo ng leksyon. Sabi ni Tianjun sa telepono. Oh, na si Kai Tian talaga ang may lakas ng loob na gawin iyon. Tanong ni Huang Feng na may pagtataka. Noong ibinigay niya ang mga larawang iyon kay Pang Chengfo noon, gusto lang niyang sirain ang relasyon ni Pang Chengfo at Kai Tian. Mas maganda kung maghihinala sila sa isa't isa, ngunit hindi niya inaasahan na magiging magkaaway sila. Mahuhulaan ni Huang Feng na tatamaan ni Pang Chengfo si Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, si Pang Chengfo ay palaging mayabang, at si Kai Tian ay talagang nakahanap ng isang tao na saktan si Pang Chengfo. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng. Kung tutuusin, dati nang nambobola ni Kai Tian si Pang Chengfo. Sa bagay na ito, si Kai Tian mismo ang nagkamali. Paano siya maglakas loob na tamaan si Pang Chengfo? Gayunpaman, tila si Kai Tian ay talagang gagawa ng hakbang kay Pang Chengfo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Kai Tian. Sino ang nakakaalam? Baka gusto niyang palihim na atakihin si Pang Chengfo. Hanggat hindi alam ni Pang Chengfo na ginawa niya ito, ayos lang. Ito ang lalawigan ng Qing, hindi ang imperial capital. Hindi ganoon kaginhawa para kay Pang Chengfo na mag-imbestiga ng mga bagay-bagay. Sabi ni Tianjun. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon sa sinabi ni Tianjun. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng ideya si Huang Feng. Noong una, gusto niyang lumipat kay Pang Chengfo ngayong gabi, ngunit ngayon ay tila kaya niyang maghintay. Well, tinutulungan mo akong bigyang pansin kung kailan gagawa ng hakbang ang mga tao ni Kai Tian. Sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Walang problema, sabi ni Tianjun. Ngayon, marami na siyang tao sa ilalim niya, kaya alam niyang nakahanap si Old Yu ng mga tao sa underworld para turuan si Pang Chengfo ng leksyon. Hindi masyadong mahirap malaman kung kailan gagawa ng hakbang ang kabilang partido. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Huang Feng kay Little White, umuwi na tayo. Nang dumaan ang isang lalaki at isang lobo sa mga taong naghahanap ng gulo kanina, hindi pa nagkahiwa-hiwalay ang karamihan ng mga nanunood. Malabo nilang nakitang may lumabas na doktor sa loob. Dapat may tumawag ng ambulansya. Nakita rin ni Huang Feng ang miserableng hitsura ng mga taong iyon sa gitna ng karamihan. Binigyan niya ng thumbs up si Little White at pinuri siya sa mahusay na trabaho. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nakabalik na si Bai Xiaoro. Nakaupo siya sa sala at nanunood ng TV na parang walang nangyari. Nang makita niyang bumalik si Huang Feng, binati lang niya ito at hindi sinabi kay Huang Feng na lalabas siya ngayong gabi. Hindi sinabi ni Bai Xiaoro, kaya hindi nagtanong si Huang Feng. May mga bagay pa siyang dapat gawin, kaya natural na ayaw niyang makialam sa negosyo ng ibang tao. Pagkatapos bumalik sa silid, tinawag ni Huang Feng si Su Yamo. Bagamat hindi araw-araw na nagkikita ang dalawa, hindi mapapalampas ang tawag na ito sa telepono. Mukhang hindi maganda ang mood ni Su Yamo. Pagkatapos magtanong ni Huang Feng, alam niya kung ano ang nangyayari. May kinalaman pala ang usaping ito kay Manager Yuan. Nangyari pa rin ang inaalala ni Su Yamo noon. Ang gamot sa pagpapapayat na nagmamadaling inilista ni Manager Yuan ay talagang katulad ng produkto ng Changzhou Group. Ang susi ay nasa pagkakatulad din na ito. Bagamat alam ni Su Yamo na kinopya ng kabilang partido ang kanilang formula, wala silang magagawa sa kabilang partido. Ang pagtagas ng formula ay dapat na may kaugnayan sa executive na umalis ng walang problem. Ngayon ay may dalawang bagong pampababa ng timbang na gamot sa merkado, at ang susi ay ang epekto ay magkatulad. Sa orihinal, ang Changzhou Group ay maaari pa ring umasa sa bentahe ng epekto upang sakupin ang merkado. Gayunpaman, sa hitsura ni Manager Yuan, ang kalamangan na ito ay hindi umiiral. Bagamat maaari pang ibenta ang kanilang produkto, hindi na katulad ng dati ang dami ng benta. Ang lakas ng Landau Group ay tiyak na mas malakas kaysa sa Changzhou Group. Bagamat bago pa lamang ito sa lalawigan ng Qing, ang pundasyon nito ay naroon kung tutuusin.
Sa makatuwid, hindi magagarantiya ni Suyamo at Xi Mengjiao na sila ay mananalo laban sa kabilang partido. Ang ikinagalit nila ay ang kabilang partido ay nakikipagkumpetensya sa kanila para sa produkto na talagang tumugas mula sa kanilang panig. Galit na galit si Mengjiao ngayon. Kung muling lilito ang executive na iyon sa harap niya, diretsyong hihiwalayin siya ni Mengjiao. Sabi ni Suyamo sa telepono. Pagkatapos makipag-chat kay Huang Feng saglit at sabihin sa kanya ang depresyon sa kanyang puso, mas naging maayos ang kanyang kalooban. Naniniwala ako dyan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Alam niya ang ugali ni Xi Mengjiao. Talagang kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Just take it one step at a time. After all, the other party is an old fox. This time, just treat it as a lesson to remind you to pay attention to use of people in the future. Of course, if there is a chance in the future, we will get back at Landau Group for this. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging napakawalan siya ni Manager Yuan. Matapos mabigang nakawin ang formula, talagang hindi siya sumuko. Sa huli, nagtagumpay siya. Kailangang sabihin na ang taong ito ay talagang isang matandang Zorro. Imposibleng magbantay laban sa kanya. Well, I think so too. What's done is done. It's useless to regret it. What's more important is to learn from it, sabi ni Suyamo. Mabuti naman at nakakapag-isip ka ng ganyan, sabi ni Huang Feng. Nga pala, paano ang pakikipagtulungan na binanggit ko sa iyo noong nakaraan? Nagbibiro ka ba? Tanong ni Suyamo. Hindi naman. Ganun na ba ako ka-bored? Sabi ni Huang Feng. Kabanata 787. Mula nang malaman ni Huang Feng na maaari niyang ilipat ang mga bagay mula sa totoong mundo patungo sa ibang mga espasyo sa pamamagitan ng isang ahente, pinag-iisipan niyang mabuti kung paano kumita ng mas maraming pera. Ang mga kababaihan at mga bata ay ang pinakamadaling kumita ng pera, at ito ay naaangkop din sa iba pang mga space-time. Dati, hiniling ni Huang Feng kay Ning Wushuang na magdala ng mga pampaganda sa kanyang space-time, at talagang napakasikat nito. Kailangang malaman ng isa na hindi ito isang mapayapang panahon doon, at maraming lugar ang nasa digmaan pa rin. Gayunpaman, kahit na, hindi ito nakaapekto sa pagbebenta ng mga pampaganda doon. Sa dalawang storage ring, lalo na pagkatapos na mas malaki ang kapasidad ng pangalawang storage ring, maaaring magdala si Ning Wushuang ng higit pang mga cosmetics ng sabay-sabay. Napakaliit ng sukat ng maraming mga pampaganda, kaya natural na tumaas ang halaga na maaaring dalhin. Hindi lamang sa espasyo at oras ni Ning Wushuang, maging sa Sword at Magic World kung saan naruroon si Ali at ang iba pa, nagdala rin si Huang Feng ng maraming pampaganda bilang karagdagan sa asin at monosodium glutamate. Ang mga bagay na iyon ay parehong sikat din doon. Sa mga blangkong merkado ng dalawang espasyo, napakataas pa rin ang pangangailangan ni Huang Feng para sa mga pampaganda. Ayaw niyang gumawa ng bagay na ito sa kanyang sarili, kaya natural, naisip niya ang Changzhou Group. Ang pagpapanatili ng mga goodies sa loob ng pamilya ay isang magandang bagay para sa magkabilang panig. Ngunit, bakit gusto mo ng maraming mga pampaganda? Gusto mo bang maging ahente? Tanong ni Suyamo na may pagdududa. More or less. Anyway, don't worry. I promise to sell all these cosmetics, sabi ni Huang Feng. Hindi nakapagtataka na hindi mapalagay si Suyamo dahil gusto ni Huang Feng ng sobra. Ang ibang mga shopping mall o ahente ay higit na responsable para sa isang probinsya. Gayunpaman, mayroon na ngayong 20 si Huang Feng sa likod niya. Ang halaga na kailangan niya ay natural na hindi maihahambing sa mga taong iyon. Ang high-tech na espasyo kung saan ang matalinong robot ay malinaw na may mas mahusay na mga pampaganda, kaya hindi nilayo ni Huang Feng na buksan ang merkado doon. Gayunpaman, mayroong 2 blangko na merkado sa 20 ngayon, at magkakaroon ng higit pa sa hinaharap. Walang pakialam si Huang Feng sa isang iyon. Sige, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Suyamo. Napakaraming tanong niya dahil nag-aalala siya kay Huang Feng. Alam mo, ang unang batch ng mga kalakal na gusto ni Huang Feng ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay hindi isang maliit na bilang. Natatakot siya na pasukin ni Huang Feng ang industriyang ito at magdaranas ng pagkalugi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Kapag naibenta mo ang mga bagay na ito, hindi pa huli ang lahat para ilipat ang pera.
Pagkatapos ng lahat, ang Changzhou Group ay hindi lamang kay Suyamo. Sa makatuwid, kahit na gusto niyang tulungan si Huang Feng, hindi niya kayang tanggihan ang pera ni Huang Feng. Gayunpaman, maaari niyang ibigay kay Huang Feng ang pinakamababang presyo, na siyang presyo ng gastos. Bukod dito, naisip niyang papayagan niya itong kunin muna ang mga paninda at magbayad sa ibang pagkakataon. Hindi na kailangan yan, may ilang milyon pa ako, sabi ni Huang Feng. Mayroon na siyang 200 milyon na maaari niyang bawiin. Bagamat kailangang muling palawakin ang sewage treatment plant, ang perang ginamit ay sariling kita ng pabrika. Hindi kailangang gamitin ni Huang Feng ang kanyang sariling pera. 200 milyon lamang ang pinakamababang bilang. Hanggat payag si Huang Feng, maaari siyang mag-withdraw ng pera mula sa mga espasyong iyon. Masasabing hindi naman daw siya kapos sa pera ngayon. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Bagamat patuloy na pinapaalalahanan ni Suyamo ang kanyang sarili na huwag magtanong kay Huang Feng ng masyadong maraming bagay, si Huang Feng ay bumili ng kotse, nagbukas ng pabrika, at ngayon ay maaari na siyang kumuha ng ilang milyon. Si Suyamo ay napaka-curious tungkol sa pinagmulan ng pera ni Huang Feng. Yamo, I can't explain the money to you now, but don't worry, the source of the money is definitely not a problem. When I have the chance in the future, I will definitely tell you. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi. Sa huli, hindi niya piniling sabihin kay Suyamo ang tungkol sa storage box. Okay, actually nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo ang ginagawa mo, sabi ni Suyamo. Salamat, Yamo. Nakita ni Huang Feng na naiintindihan siya ni Suyamo at lubos siyang nagpapasalamat. Gayunpaman, ang kahon ng imbakan ay masyadong mahalaga at masyadong misteryoso. Kailangang mag-ingat si Huang Feng. Bakit ang bait mo pa sa akin? Ihahanda ko ang mga bagay na gusto mo sa lalong madaling panahon. Maaari mong hilingin sa kanila kapag mayroon kang oras, sabi ni Suyamo. Sige, Yumo, huwag mo masyadong ibaba ang presyo. Huwag kang mag-alala, tiyak nakikita ako. At saka, ang dami na gusto ko ay patuloy na tataas. Hindi ito mangyayari kung patuloy kang kikita, sabi ni Huang Feng kay Suyamo. Pupunta siya sa mas maraming space-time sa hinaharap, at ang merkado ay magiging mas malaki at mas malaki. Ang ilang milyong mga kalakal ay hindi man lang masiyahan ang dalawang pamilihang iyon, lalo pa ang ibang mga espasyo. Okay, papakinggan kita, sabi ni Suyamo. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa trabaho, nagkwentuhan muna sila saglit tungkol sa mga personal na bagay bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, pumunta si Suyamo sa kwarto ni Exi Mengjiao at sinabi kay Exi Mengjiao, Mengjiao, may sasabihin ako sa iyo. Ano ito? Tanong ni Exi Mengjiao. Ibig sabihin, isang batch ng cosmetics ang gustong bilhin ni Huang Feng sa aming kumpanya. Mga ilang milyon iyon. Gusto kong ayusin na agad niyang kunin ang mga paninda. Mukhang nagmamadali siya, sabi ni Suyamo. Bagamat hindi sinabi ni Huang Feng na gusto niya kaagad ang mga kalakal. Naramdaman ni Suyamo na tila kailangan ni Huang Feng ang mga kosmetikong ito, kaya handa siyang kunin ang mga ito para sa kanya sa lalong madaling panahon. Huang Feng, gusto niyang bumili ng mga pampaganda. At ito ay ilang milyong order. Naguguluhang tanong ni Exi Mengjiao. Ang singil na ilang milyong yuan ay hindi isang astronomical figure para sa kanila, ngunit hindi rin ito maliit na bilang. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Exi Mengjiao na ang taong bumili ng mga bagay na ito ay si Huang Feng, ang security guard na dating nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Oo, siya iyon. Saan siya nakakuha ng napakaraming pera? Si Exi Mengjiao ay may magaspang na ideya sa sitwasyon ni Huang Feng. Kung talagang napakaraming pera ni Huang Feng, hindi siya magtatrabaho bilang security guard sa kanilang kumpanya. Totoo kaya yung sinabi niya last time? Nagtrabaho ba talaga si Huang Feng bilang security guard sa kumpanya para lang ituloy si Sister Yamo? Hindi ako sigurado tungkol doon. Noong una, gusto kong hayaan muna siyang kunin ang mga paninda at ibigay sa kanya ang pera pagkatapos ibenta ang mga ito. Gayunpaman, tinanggihan niya ako, sabi ni Suyamo. Hindi ko akalain na ganoon pala kay Aman ang security guard na iyon. Bumili siya ng kotse, nagtayo ng pabrika, at ngayon isa na siyang malaking customer ng kumpanya namin, sabi ni Exi Mengjiao.
Pagkatapos, tumingin siya kay Suyamo at sinabing, Sister Yamo, sa tingin ko ang lalaking ito ay hindi tapat. Tiyak na hindi siya nagsabi ng totoo noon. Dapat kang mag-ingat. Tila walang pakialam si Suyamo at sinabing, okay lang. Naniniwala ako na hindi ganoong klaseng tao si Huang Feng. Ang pag-ibig ay talagang mahiwaga. Nakakabulag ito sa mga tao. Dati ay napakatalino ni Sister Yamo, ngunit ngayon ay naging ganito na siya, malungkot na sabi ni Exi Menjiao. Kabanata 788. Tama si Secretary Q. Ang number 2 ng Qing Province ay hindi pinili na lumikha ng higit pang mga problema sa oras na ito. Kinabukasan, walang nangyari sa brewery ni Huang Feng. Ang lahat ay natuloy gaya ng dati, kaya si Huang Feng, na naghihintay doon, ay nakapagpahinga ng kaunti. Kasabay nito, hiniling ni Huang Feng kay Tianjun na bigyang pansin ang mga galaw ni Pang Chengfo. Kung tutuusin, pinatay ni Huang Feng ang taong pinadala niya, at natatakot siya na may gagawin pa siya. Sa huli, maayos naman si Pang Chengfo. Siya ay kumakain at umiinom gaya ng dati, at ang kanyang mga araw ay mas komportable kaysa sa iba. Natiyak din ito kay Huang Feng na hindi alam ng kabilang partido na ang taong pinadala niya ay napatay. Sa katunayan, hindi alam ni Pang Chengfo. Nakipag-ugnayan lamang siya sa mga gwardya ng pamilya. Gayunpaman, para sa isang nakababatang henerasyong walang kapangyarihan, wala siyang karapatang utusan ng mga gwardya na iyon. Sa pagkakataong ito, maaari niyang hilingin sa kanila na tumulong dahil nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan sa pinuno ng gwardya ng pamilya. Kaya naman maaari niyang hilingin sa kanila na tumulong. Gayunpaman, tinanggap lamang ng kabilang partido ang kanyang gawain, at hindi siya kwalipikadong mag-utos sa kanila. Ang kabilang partido ay kailangan lamang na ipaalam sa kanya pagkatapos. Kaya naman, hindi pa rin alam ni Pang Chengfo na napatay na ang gwardya. Akala niya ay nasa kalsada pa ang kabilang partido o nakarating na sa Qing Province at pamilyar pa rin sa kapaligiran. Wala siyang oras para kumilos kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi alam ni Pang Chengfo na ang taong inaabangan niyang makaharap kay Huang Feng ay naging malamig na bangkay sa storage ring ni Huang Feng. Sa hapon, si Huang Feng ay nakatanggap ng tawag mula kay Tianjun, na nagsasabi na ang mga taong natagpuan ng mga alipors ni Kai Tian ay handa nang kumilos kay Pang Chengfo ng gabing iyon, at ang lokasyon ay nakumpirma na. Matapos marinig ni Huang Feng ang balita, mabilis siyang nag-ayos at nagpasya na lumipat sa gabi. Sa gabi, sinamahan ni Kai Tian si Pang Chengfo na uminom sa clubhouse, ngunit ang kanyang kalooban ay medyo iba sa karaniwan. Noong nakaraan, si Kai Tian ay palaging nag-iisip ng mga paraan upang mapasaya si Pang Chengfo, ngunit ngayon siya ay medyo absent-minded. Siya lang ang nakakaalam na pagkatapos nito ay magkakaroon ng magandang palabas hindi kalayuan sa clubhouse, at siya ang direktor ng magandang palabas na ito. Tungkol naman sa aktor, si Pang Chengfo ang nasa harapan niya. Sa pag-aakalang mabubugbog si Pang Chengfo sa harap ng kanyang mga mata, si Kai Tian ay nasa sabik at kinakabahan. Dati, inutusan siya ni Pang Chengfo na parang utusan. Bagamat siya ay sumunod, may kaunting hinanakit pa rin sa kanyang puso, at ang sama ng loob na ito ay umabot sa sukdulan matapos siyang bugbugin ni Pang Chengfo dahil sa nurse. Tuwang-tuwa pa rin siya nang matalo si Pang Chengfo. Siyempre, kinakabahan din siya. Alam niya ang background ng pamilya ni Pang Chengfo. Kapag nalaman ng kabilang partido na siya ang may kasalanan, ang naghihintay sa kanya ay isang bagyo ng paghihiganti. Sa oras na iyon, maging ang kanyang ama ay madadami. Kai Tian, anong ginagawa mo? Kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Nang si Kai Tian ay natulala, ang boses ni Pang Chengfo ay biglang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, na ikinatakot niya. Oo, tama si Young Master Pang. Malinaw na hindi narinig ni Kai Tian ang sinabi ni Pang Chengfo, ngunit nag-echo pa rin siya noong una. Sino ang nakakaalam na matapos itong marinig ni Pang Chengfo, hindi lamang siya natuwa, ngunit sinipa rin niya ito at galit na sinabing, tama ako, nanay mo. Tinatanong kita, paano ka makakahanap ng babae? Bagamat mayroon ding mga putas sa clubhouse na ito, si Pang Chengfo ay biglang nagkaroon ng matinding interes sa mga nurse kamakailan. Matapos hawakan ni Kai Tian ang magandang nurse ay nakaramdam siya ng pagkasuklam at ayaw na siyang makita. Kaya naman, gusto na niya ngayon ng ibang babae.
Si Kai Tian na medyo kinakabahan pa ay biglang walang pag-aalinlangan sa puso matapos sipin ni Pang Chengfu. Mas determinado siyang talunin si Pang Chengfu, at gusto niyang gawin ito sa kanyang sarili. Gusto niyang bugbugin si Pang Chengfu at ibalik ang nataman ni Pang Chengfu. Young Master Pang, malapit na. Sa loob ng 1 o 2 araw, ipapadala ko ang tao sa iyo. Kahit na pinapagalitan na niya si Pang Chengfu sa kanyang puso, si Kai Tian ay magalang pa rin sa kanya. 1 o 2 araw, sinasabi ko sa iyo, kailangan mong ipadala ito sa akin bukas. Naririnig mo ba ako? Lubos na hindi nasisiyahan si Pang Chengfu sa sagot ni Kai Tian. Oo, ipapadala ko talaga bukas. Tumugon si Kai Tian, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, mas magiging malupit ako mamaya. Nasa ospital ka bukas. Paano ka pa magkakaroon ng mood makipaglaro sa mga babae? Kung gusto mong makipaglaro sa mga nurse, dapat kang pumunta sa ospital mismo. Pagkatapos iminungkahi ni Kai Tian na magpalat ng lugar na paglalaroan. Kung tutuusin, siya ang host dito. Natural na mas pamilyar siya sa mga masasayang lugar sa Jiangzhou, kaya hindi nag-alinlangan si Pang Chengfu at sinundan siya. Bantayan mong mabuti. Malapit nang dumating ang taong iyon. Pag-akyat mo mamaya, wala kang pakialam. Bugbugin mo lang siya. Tandaan, huwag magpatalo sa maling tao. May isa pang tao sa tabi niya. Yan ang employer. Hindi mo siya matatalo. Bilang karagdagan, takpan ang ulo ng taong may apelyidong Pang. Huwag hayaang makita niya ang sitwasyon sa paligid niya. Intindihin. Panipi. Hindi kalayuan sa clubhouse kung saan naglalaro sina Pang Chengfu at Kai Tian, hinihintay ni Old Yu si Pang Chengfu na lumitaw kasama ang ilang taong parang gangster sa isang madilim na sulok. Boss, makatitiyak ka na walang mangyayaring aksidente. Hindi natin matatalo ang maling tao, ngunit ang perang ito. Sabi ng isa sa mga gangster na may ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, hindi makakabuti sa iyo ang pera. Kung gagawin mo ito ng maayos at masaya ang amo, baka mabigyan ka pa niya, sabi ni Old Yu. That's good. You can rest assured na mabubusog ka. Lalo tuloy natuwa ang hooligan. Ang ganitong bagay ay madalas nilang ginagawa. Ito ang kanilang pangunahing negosyo, at pamilyar sila dito. Sa makatuwid, siya ay lubos na kumpiyansa. Nasa labas na sila. Nakikita mo ba sila? Yung 2 tao. Talunin mo yung naglalakad sa unahan. Sa oras na ito, nakita ni Old Yu sina Pang Chengfu at Kai Tian na sunod-sunod na lumabas sa clubhouse. Mabilis niyang itinuro si Pang Chengfu at sinabi sa mga gangster sa paligid niya. Mabilis na tumingin ang mga gangster at naalala ang mukha ni Pang Chengfu. Pagkatapos ay tumango sila at sinabing, tingnan mo ng malinaw. Ang matandang Yu at ang mga gangster na ito ay nagtago doon, tahimik na naghihintay na dumaan dito sina Pang Chengfu at Kai Tian. Ayon sa kasunduan, tiyak na dadalhin ni Kai Tian si Pang Chengfu dito, kaya hindi sila nagmamadali. Gayunpaman, hindi nakita ng mga taong ito na sa hindi kalayuan sa kanilang likuran, may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanila. Siyempre paminsan-minsan ay titingin din sila kina Pang Chengfu at Kai Tian na palapit ng palapit. Ang taong nagtatago sa likod nila ay si Huang Feng. Hindi kumilos si Huang Feng sa unang pagkakataon. Sa halip, naghanda siyang hintayin ang mga taong iyon na kumilos, pagkatapos ay makakahanap siya ng pagkakataong kumilos. Kabanata 789. Young Master Pang, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang lugar na iyon ay talagang masaya. Ginagaranti ako na mag-e-enjoy ka ng sobra-sobra na hindi mo nagugustuhing bumalik pagkatapos mong makapunta doon. Sinamahan ni Kai Tian si Pang Chengfu sa pakikitungo niya sa kabilang partido. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanatiling hindi malay na lumilipat sa isang sulok. Hindi napansin ni Pang Chengfu ang pagiging abnormal ni Kai Tian. Matapos marinig ang mga salita ni Kai Tian, ikinulong niya ang kanyang mga labi sa pang-aalipusta at sinabing, I enjoy mo ito kaya ayaw ko nang bumalik. Ano ang nakakatuwa sa maliit na lugar na ito sa Jiangzhou? Lumabas ako para mamasyal dahil bored ako. Kung gusto ko talagang makahanap ng masayang lugar, pupunta ako sa Imperial Capital. Panipi, malinaw, sa puso ni Pang Chengfu, palagi niyang mababa ang tingin kay Jiangzhou. Kahit na ang Jiangzhou ay ang kabisera ng lungsod ng Qing Province, ganoon din ito. Hindi nagbago ang isip niya. Tama,
Nakita ni Young Master Pang ang lahat ng uri ng kasiyahan sa Imperial Capital. Nagpapakita ako sa harap ng isang eksperto, nakangiting sabi ni Kai Tian. Si Pang Chengfo ay sumagot ng mayabang ngunit hindi na nagsalita pa. Habang papalapit sila sa kanto, mas tinakabahan si Kai Tian. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na niya ito pinagsisisihan. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanto. Bugbugin mo siya. Nang makarating sa kanto sina Pang Chengfo at Kai Tian, sumigaw si Lao Yu at sumugod ang iilang gangster. Naramdaman na lang ni Pang Chengfo na biglang nagdilim ang kanyang paningin at pagkatapos ay wala siyang makita. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong patulan, sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Binabatukan mo pa ako. Nakataas pa lang ang ulo ni Pang Chengfo nang magsimulang hampasin siya ng mga taong iyon. Isa-isa nilang sinalubong ang katawan ni Pang Chengfo gamit ang kanilang mga kamao. Nagpanik si Pang Chengfo sa una, pagkatapos ay galit siyang nagmura. Gayunpaman, ang kanyang mga sigaw ay walang silbi. Walang imak ang mga iyon at patuloy lang sa paghampas sa kanya. Stop! Sino ka ba? Iyan ay si Young Master Pang, ang Young Master Pang ng Imperial Capital. Naglakas loob ka pang patulan si Young Master Pang, sino ang sumipa sa akin? Sa kabilang banda, si Kai Tian din, sigaw. Sa katunayan, si Kai Tian ay hindi natamaan sa oras na ito. Nakatayo lang siya at pinanood si Pang Chengfo na binugbog. Tapos, pinaglaruan niya ito at may ngiti pa sa labi. Sinaktan natin siya, Pang Chengfo. Sabi ni Lao Yu, tumigil ka. Huwag mong hayaang malaman ko kung sino ka. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Pakiramdam ni Pang Chengfo ay parang masisipa na ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Bakit siya naging miserable nang dumating siya sa Jiang District? Una, binugbog siya ni Huang Feng. Ngayon, binugbog siya nitong mga taong walang alam. Napakaraming bastard sa Jiang District. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang walang awang pagsipa sa kanyang ulo. Kaagad, isang malakas na pakiramdam ng pagkahilo at sakit ang sumalubong sa kanya. Maliban sa pagsigaw ay wala na siyang lakas na magsalita. Sa sulok, binawi ni Kai Tian ang kanyang paa na may mabangis na ekspresyon. Siya ang sumipa kay Pang Chengfo. Tinutukan niya ang ulo ni Pang Chengfo. Sapat na sa kanya ang mukha ng lalaking ito. Iniisip pa lang niya ang hitsura niya ay naiinis na siya. Gayunpaman, hindi hinayaan ang sipa na ito na tuluyang mailabas ni Kai Tian ang hinanakit sa kanyang puso. Kumuha siya ng baseball bat sa kamay ng isang maliit na punk sa tabi niya at binasag ito sa binti ni Pang Chengfo. Muling tumili si Pang Chengfo, nanginginig ang boses. Sabay ring sigaw ni Kai Tian. Nagkunwari siyang nasasaktan at sinabing, seek your mother. Sobrang sakit. Kung gusto mo akong suntukin, suntukin mo lang ako. Huwag mong patulan si Young Master Pang, mga bastos. Panipi. Sa oras na ito, bagamat masakit ang binti at katawan ni Pang Chengfo, matapos marinig ang mga salita ni Kai Tian, medyo naantig pa rin ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na may ganoong katapatan si Kai Tian. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na punk at ang mga iniisip ni Lao Yu sa oras na ito ay ganap na naiiba kay Pang Chengfo. Ang naisip nila sa kanilang mga puso ay, walang hiya. Masyadong walang hiya si Kai Tian. Siya mismo ang tumama kay Pang Chengfo, at ngayon ay nagpapanggap siyang mabuting tao dito. Ang susi ay habang sinabi niyang tutulungan niya si Pang Chengfo na harangin ang mga pag-atake, ang kanyang kamay ay patuloy na tumatama sa katawan ni Pang Chengfo. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa iba. Ang kanyang ulo, katawan, at mga binti ay hindi pinalampas. Maging si Huang Feng, na nagtatago sa likod at nanunood ng palabas, ay hindi nakaimik sa kawalang hiyaan ni Kai Tian sa mga oras na ito. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kagaling umarte si Kai Tian. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Anyway, nagkaroon ng scapegoat. Kaya, ginamit ni Huang Feng ang Shadow Cloak, at ang kanyang katawan ay lumutang ng bahagya at mabilis. Dahil ang lugar kung saan pinili ni Kai Tian at ng iba pa na salakayin si Pang Chengfo ay isang madilim na sulok, walang mga pedestrian sa paligid, at maginhawa para kay Kai Tian na kumilos. Sa makatuwid, nang malumanay na lumapag si Huang Feng, hindi na malaya ng mga taong iyon na may isa pang tao sa tabi nila.
Tuloy-tuloy pa rin ang performance ni Kai Tian, ngunit bigla at mabilis na sumiksik si Huang Feng sa crowd at tinalo si Pang Chengfo gamit ang mga punk. Gayunpaman, ang lakas ng mga punk ay hindi mahusay, at hindi sila natama ng anumang nakamamatay na bahagi. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Direkta niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas at sinampal ang ulo ni Pang Chengfo gamit ang kanyang palad. Pagkatapos noon, mabilis siyang umatras at lumutang. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi na maalayan ng mga punk na iyon na may isa pang tao sa paligid nila. Si Pang Chengfo, na nagpupumiglas pa, ay biglang huminto sa paggalaw matapos kunin ang palad ni Huang Feng. Sa cloth bag, dilat ang kanyang mga mata at tuluyang nawala ang kanyang sigla. Parang may mali. Nag-away sandali ang lahat, at biglang napagtanto ni Old Yu na may mali. Si Pang Chengfo, na kanina pamanli at nakikibaka, ay hindi na kumikibo sa oras na ito. Hindi na siya nagmura, at maging ang katawan niya ay hindi na gumagalaw. Sa oras na ito, nailabas na ni Kai Tian ang sama ng loob sa kanyang puso. Parang may napansin siyang kakaiba. Mabilis siyang kumuha ng hood at isinuot sa ulo niya. Tapos, humiga siya sa gilid. Nang makitang kumpleto na ang pagbabalat kayo ni Kai Tian, humakbang pasulong si Old Yu at tinanggal ang hood sa ulo ni Pang Chengfo, na gustong makita ang sitwasyon. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ang sigaw ni Pang Chengfo, kundi ang sigaw ng takot ni Matandang Yu dahil napagtanto niyang tila patay na si Pang Chengfo. At namatay siyang nakadilat ang mga mata. Alam ng Matandang Yu ang pagkakakilanlan ni Pang Chengfo. Maari siyang bugbugin ng palihim, basta hindi alam ng kabilang partido. Kapag dumating ang oras, maaari niyang itulak ang sisi sa iba. Gayunpaman, ngayong patay na si Pang Chengfo, tiyak na hindi ito pababayaan ng pamilya Pang sa Imperial Capital. Pagdating ng panahon, tiyak na mag-iimbestiga at malalaman nila ang totoo. Young Master Kai, mabilis na bumangon. May nangyari. Ang Matandang Yu ay lumapit sa takot at sinabi kay Kai Tian na nakahandusay sa lupa. Noong una, ayaw bumangon ni Kai Tian dahil natatakot siyang malantad siya sa panig ni Pang Chengfo. Gayunpaman, patuloy siyang tinatawag ni Matandang Yu, at ang kanyang tono ay napakagulo. Wala siyang choice kundi bumangon. Anong sinisigawan mo? Di ba sabi ko wag mo akong tatawagan? Hindi nasisiyahang sabi ni Kai Tian. Gayunpaman, nang makita niya ang hitsura ni Pang Chengfo sa lupa, siya ay natigilan at hindi nakagalaw. Pagkatapos noon, naramdaman niyang nanlamig ang mga kamay at paa niya at medyo nahihilo ang ulo. Kabanata 770. Anong nangyari? Tanong ni Kai Tian na may nanginginig na boses. Hindi ko alam. Medyo nanginginig din ang boses ng Matandang Yu. Tungkol naman sa ibang gangster, sa mga oras na ito, walang nang ahas na gumalaw. You go and see what happened to him. Nawalan ba siya ng malay? Sabi ni Kai Tian na may kislap na pag-asa sa kanyang puso. Gustong sabihin ng Matandang Yu kay Kai Tian na walang nawala ng malay ng ganito, ngunit wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang lumuhod, iniunat ang kanyang kamay, at lumapit kay Pang Chengfo. Nanginginig ang kanyang kamay, at natakot siya hanggang sa mamatay. Hey! Inabot ni Matandang Yu at itinulak si Pang Chengfo, ngunit hindi tumugon si Pang Chengfo. Kinailangan niyang huminto at abutin ang ilalim ng ilong ni Pang Chengfo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at namutla ang mukha, hindi siya humihinga. Sigaw ni Kai Tian. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang buong katawan niya. Wala man lang siyang lakas para tumayo. Umupo siya sa lupa at tumingin sa katawan ni Pang Chengfo na may blankong mga mata. Bumulong siya, hindi, paano ito nangyari? Paano kaya ito? Panipik. Gayunpaman, malinaw naman, walang sinuman sa eksena ang makasagot sa kanya. Maraming tao ang natakot lahat. Alam ni na Kai Tian at Old Yu ang tungkol sa background ni Pang Chengfo, kaya kahit na gusto nilang turuan ng lihim na leksyon si Pang Chengfo, natakot pa rin sila. Sa walang kaalam-alam, bagamat sa wakas ay nagpasya silang talunin si Pang Chengfo, hindi sila nang ahas na lumampas sa dagat. Gayunpaman, hindi inaasahan ng dalawa na si Pang Chengfo ay madaling bugbugin hanggang mamatay. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng dalawa.
Sa pag-iisip tungkol sa background ni Pang Chengfo, tila nakikita na nilang dalawa ang nalalapit nilang malagim na pagtatagpo. Ang mga gangster ay natakot din sa oras na ito. Bagamat hindi nila alam ang partikular na background ni Pang Chengfo, ito ay isang buhay ng tao. Karaniwan nilang binubugbog ang mga tao, ngunit hindi sila kailanman nakapatay ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang pananakit ng mga tao at pagpatay ng mga tao ay dalawang magkaibang bagay. So, natakot din sila ngayon. Lumapit ang isa sa mga gangster kay Pang Chengfo at tinignan siyang mabuti. Pagkatapos, itinuro niya si Kai Tian at sinabing, "Ikaw pala. Pinatay mo siya. Wala itong kinalaman sa atin." "Anong sabi mo? Hindi ako yun. Hindi ko siya pinatay. Wala itong kinalaman sa akin." Natakot din si Kai Tian. Sa oras na ito, paano niya aaminin na nakapatay siya ng tao? Tsaka ngayon lang sobrang gulo. Maraming tao sa pinangyarihan ang umaatake kay Pang Chengfo. Paano niya nasabi na siya ang may gawa nito? "Ikaw pala." Dumudugo ang ulo niya, "Wala kaming hawak, ikaw lang ang may hawak na patpat." "Hindi namin nataman ang ulo niya, ikaw lang ang tumama sa ulo niya, pinatay mo." Malakas na sabi ng gangster. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang iba ay tumingin sa katawan ni Pang Chengfo. Tiyak, maraming dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo. At ngayon lang, si Pang Chengfo lang ang gumamit ng stick. Ang iba naman ay walang gamit. Ang mga tumama kay Pang Chengfo gamit ang kanilang mga kamay ay hindi tumama sa anumang mahahalagang bahagi. Malinaw, imposibleng patayin siya. Kaya isa lang ang posibilidad, na hindi na-control ng mabuti ni Pang Chengfo ang kanyang lakas at aksidenteng napatay si Pang Chengfo. Sa pag-iisip nito, napatingin ang lahat kay Kai Tian. Lalong namutla ang mukha ni Kai Tian. Nanginginig ang labi niya. May gusto siyang sabihin, ngunit nalaman niyang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil hindi nagkamali ang taong iyon. Siya lang ang gumamit ng stick. Siya lang ang pinakamalamang na mamamatay tao. F***6, ito ay F***sting malas. Kung wala kang karanasan sa pambubugbog ng mga tao, huwag mo nang gawin ito. Ngayon, hindi mo sinasadyang napatay siya. Kayo na ang bahala sa usaping ito. Galit na sabi ng leader ng gangster. Ang mga taong ito ay madalas na binubugbog ang mga tao, at na-control nila ng maayos ang kanilang lakas. At the same time, alam nila kung saan tatama para walang mamatay. Gayunpaman, halatang hindi ito alam ni Kai Tian, kaya nangyari ang ganitong bagay ngayon. Nagpanik din si Lao Yu. Ito ang orihinal na ideya niya. Nagkaroon ng pagkakamali sa eksena. Kung mag-iimbestiga ang pamilya Pang, hindi siya makakatakas. Nang makitang aalis na ang mga gangster, mabilis niyang sinabi, "Teka. Anong ginagawa mo?" Sabi ng leader ng gangster sa hindi magiliw na tono. Ang akala niya ay napakasimpleng trabaho, ngunit ngayon ay may buhay na, at halatang masama ang pakiramdam niya. "Huwag kang pumunta." Nakita ng matandang yun na tila nawala ng malay si Kai Tian at alam niyang hindi na siya maasahan ngayon, kaya kinalma niya ang sarili at sinabi sa iilang hooligan, "Tulungan ninyong ilipat ang kanyang katawan." Isa pa, walang tao sa paligid, at walang surveillance camera. Hanggat ito ay tapos na ng malinis, walang makakaalam tungkol sa bagay na ito, at walang makakaalam tungkol dito. Oo, ayos lang basta walang magsasabi. Huwag kang magsalita. Sa oras na ito, tila nag-react si Kai Tian. Bigla siyang tumayo at tinignan ng masama ang mga gangster, "Kung may magsasabi tungkol sa nangyari ngayon, hindi kayo magiging madali." Medyo nag-alinlangan ang mga gangster. Halatang ayaw nilang malantad ang bagay na ito. Kung tutuusin, hindi ito makakabuti para sa kanila. Bagamat maaari nilang itulak ang usapin kay Kai Tian, at ang bagay na ito ay sanhi ng Kai Tian, sila ay mapaparusahan pa rin pagdating ng panahon. Hanggat tumulong kayo sa pagharap sa katawan na ito at huwag magsabi ng anuman tungkol sa nangyari ngayon, kaya kung bigyan ng bawat isa sa inyo ng 1,000,000 yuan. Nagnganga ang ngipin ni Kai Tian at sinabing, para mapagtakpan ang nangyari ngayong gabi, kailangan niyang magbayad ng malaki. 1,000,000 yuan. Ang mga mata ng mga gangster ay kasing liwanag ng mga bombilya. Lumabas sila para magkaroon ng magandang buhay. Sa kanilang kakayahan, malamang na hindi sila makakakuha ng 1,000,000 yuan sa kanilang buhay, ngunit ngayon ay madali na nilang makuha ito. Lahat sila ay tinukso. Okay,
Nagkatinginan ang mga gangster at pumayag sa proposal ni Kai Tian. Gayunpaman, ang panukalang ito ay hindi masama para sa kanila. Nakahinga ng maluwag sina Kai Tian at Lao Yu. Gayunpaman, alam din nilang dalawa na hindi pa tapos ang usaping ito. Nawala si Pang Chengfo nang walang dahilan, at tiyak na hindi ito pababayaan ng pamilya Pang. Kailangan nilang pag-isipan kung paano haharapin ito sa susunod. Pagkatapos noon, binuhat ng ilang hoodlums ang bangkay ni Pang Chengfo at umalis sa sulok. Sumunod din sina Kai Tian at Old Yu na may masalimuot na damdamin. Gayunpaman, halatang hindi napansin ng mga taong ito na sa hindi kalayuan ay may nakatingin sa kanila na may ngiti sa labi. Sina Kai Tian at Lao Yu ay hindi nang ahas na mag-antala. Pagkatapos umalis sa kanto, diretso silang nagmaneho palabas ng lungsod. Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay ay malinaw na harapin ang katawan ni Pang Chengfo. Sa pamamagitan lamang ng talagang pagsira sa katawan at pag-aalis ng ebidensya maaari silang pansamantalang ligtas.